Yung what's up guys, welcome back sa aking YouTube channel, Hobby ni RJ. And for today's video guys, mag-unbox tayo ng panibagong kit. At ito ang yung K4 Gumball guys, FMA chassis. Medyo matagal ko ng trip tong kit na to guys, kaso pahirapan humanap ng stock. And luckily sa pagkakataong ito, nakachempo na ako guys ng isang unit ng K4 Gumball guys. So talagang ito yung specific na kit na gusto ko guys at pinili ko guys. At kung bakit, malalaman nyo yan later guys. Let's go! Buksan na natin guys. Yung wow, ganda. Ito yung kanyang ABS resin body guys, metallic orange. Ang ganda pala ng pagka-orange niya guys. May mga kinang-kinang pa guys, no? Ang ganda. So akala ko plain orange lang siya, may silver pala na accent guys. Ganda guys ang body niya guys. And syempre yung kanyang motor dito na din, may grease. And naka 5-1 gear guys. Siguro naisip ni Tamiya dahil nga pick up truck siya, so kailangan niya ng torque. Andiyan na din yung propeller shaft, yung mga screws, spacers, and syempre yung stock motor and yung terminals. And ito yung main reason guys kung bakit itong K4 Gumball yung kinuha ko guys, dahil sa kanyang all black colors, sa kanyang chassis, ABS guys, nothing special, ABS lang yan na chassis. Yung wheels niya guys, black din, A-spoke wheels, maganda din guys, black. Pogi kasi, napopogyan kasi ako sa all black guys. Yung tail niya, yung kanyang A-parts, all black din guys. And yung tires niya guys, syempre, black din yan. Ito din yung manual niya. Oh, medyo kakaiba yung manual niya guys, no? Hindi siya gaya ng iba na pababa. Ito doon, dito yung ano niya, direction niya. Ganda, K4 Gumball. And syempre yung stickers, silipin na din natin yung stickers. Yung foil type stickers pa din yan guys, syempre. Ganda guys. Na-mention ko na nga kanina guys, no, na isa sa reason kung bakit itong K4 yung kinuha ko, it is because of all black colors ng kit. And second is yung ito guys, yung kanyang tires na kasama. Super hard na yan guys. Sulit na sulit guys, no? Kasi medyo may kamahalan na yung mga super hard tires, no? Nasa 200 plus ata if bibili ka ng mga may printed super hard tires. So dito, out from the box, naka super hard na tayo. So medyo sulit na din guys, no? Considering the price nito guys, yun pala yung next na nagustuhan ko sa price nito guys. Kasi the price is 598. So kaya yun isang reason yung nagustuhan ko, kasi nga out from the box, may super hard tire na siya. At kahit na yung price niya is for basic kits, may super hard tires na sulit guys, no? At yaman din lamang at napag-usapan din natin yung relation ng tires and price ng ating K4 Gumball guys, ay i-share ko na din sa inyo guys yung ibang mga model ng FMA chassis lang muna guys, no? Nasa tingin ko ay makakatipid kayo guys in terms of yung tires included nila guys, no? So upon researching guys, ito yung mga kits sa pagkakaalam ko na may konting upgrade dun sa mga tires nila out from the box. And sasama ko na din yung price nila guys. So, nandyan yung Bracken G Premium, Gun Blaster XTO Blue Special, at Koala Racer GT. So lahat ng yan guys ay mayroong kasama ng hard tires. So hindi na din masama guys, no? One step upgrade na yan dun sa slick tires ng ibang mga kits natin, no? And plus, yung Koala Racer GT nga pala guys, sulit na yan guys kapag
ayaw nyo yung mga stock motor kasi may kasama din na din yung torque tuned 2. Next list naman natin guys is yung Baron Viento, Copper Fang, K4 Gumball, yung kit ko, K4 Gumball na Silver Special, Mac Frame Black Special, at saka yung Mac Frame. Etong mga kits naman na to guys, ay meron ng kasamang mga super hard tires. At huli sa ating listahan, ang Geo Glider Black Special, at ang Mac Frame Fighting Korea. So yung dalawa na yan guys, ay mayroong kasamang low friction tires, yung maroon tires guys, no? So medyo pricey din yan guys, no? Kung bibilin mo yung low friction tire na yan. And dun nga pala sa SRP ng Mac Frame Fighting Korea guys, nagre-research ako, hindi ko mahanap yung kanyang SRP talaga, no? So pero upon seeing prices online, talagang hindi bumababa ng 1,000 pesos yung Mac Frame Fighting Korea guys. So yan yung mga na-research ko guys, no, na mga kits na FMA chassis na sa palagay ko ay may added value dun sa kanilang price point guys, no, if makukuha nyo siya ng SRP. Kasi guys, yung iba dyan guys, medyo pahirapan makuha ng SRP guys, kasi nga mataas din yung demand, especially yung mga Mac Frame series natin guys, medyo may kamahalan yung iba dyan guys. So kung may nagustuhan kayong mga kits dyan guys sa listahan natin, so sana mahanap nyo sila at an SRP price guys, no? So happy hunting sa mga kits na yan guys. At di ko na nga pahabain pa yung aking video guys, kasi unbox lang naman tayo ngayon. Kita-kits sa build nito guys. Peace.